So mga tol, matapos po nating maibalita sa previous vlog natin na pinagtulungan si Karamis Martin ng dalawang middleweight na sina Wiljon Mindoro at Tokyo Olympics bronze medalist Yumar Marcial. Nagbiro nga po itong si Karamis Martin mga tol. Sinabi niyang hindi na daw siya makikisabay sa training sa dalawang kapre. Hindi daw kasi sila masaya ka-banding. Bugbog po kasi ang inabot ni Martin dito kay Wiljon Mindoro. Pero ang totoo daw mga tol, okay lang daw yan para masanay siya na tumanggap na malalakas na suntok sa bodega. Bukod dyan, sinabi din po ni Martin mga tol na nagsisikap umano siya na maka 36 rounds sa sparring. Nang tanungin siya ng isang fan kung nakakapag-sparring daw ba siya ng 36 rounds. Kung matatandaan mga tol, nagawa nga po yan ni Legend Manny Pacquiao na makapag-sparring ng 36 rounds. So kapag nagawa po yan ni Martin mga tol, magagawa niya yung nagawa ni Manny Pacquiao mula round 1 hanggang round 12 na hindi napapagod bumato ng suntok. Samantala, mukhang napagod na pumagamon si Philippus Nitumboa kay Karamis Martin at Janrel Casimero. Gustong gusto po kasi makalaban ni Philippus Nitumboa si Martin at makarimat si Casimero. Pero ayaw po siyang pansinin ng dalawa. At dahil dyan mga tol, may panibago pong hinahamon si Philippus Nitumboa. Yan po ay walang iba kundi ang top 1 contender sa IBF Super Bantam na si Sam Goodman. Yan nga po ngayon ang gustong labanan ni Philippus Nitumboa. Mababasa po kasi sa comment section mga tol. Sinabi niyang Philippus Nitumboa versus Sam Goodman. Pero may laban na po si Sam Goodman mga tol ngayong May 14. Makakaharap po niya ang Mexican fighter na si Cesar Baca Espinosa na gaganapin sa Australia. Kaya malabong makalaban ni Philippus Nitumboa si Sam Goodman. Sa ibang banda naman mga tol, IBF Super Welterweight World Champion Bakram Mortasalyev. Hinahanap po si Unified WBO at WBC Super Welterweight World Champion Sebastian Pundura. Wika po ni Mortasalyev sa post niya, "Pundura, where are you? Are we going to fight? I'm waiting for you." So tinatanong po niya si Pundura mga tol kung maglalaban daw ba sila. Hinihintay daw kasi niya ito. So mukhang wala po kasing gustong pumalag dito kay Bakram Mortasalyev. Isa po kasi ito sa kinakatakutan sa super welterweight. Ang isa po sa sumubok sa kanya ay si former world champion Tim Tszyu. At alam na nga po ng karamihan ang nangyari. Ilang beses bumagsak si Tim Tszyu dito kay Mortasalyev hanggang sa sumuko na po ang corner ni Tim Tszyu. Favorite pa nga pong si Tim Tszyu ang mananalo sa laban na yan. Ngunit naramdaman po ni Tim Tszyu ang lakas ni Mortasalyev. Sa iba pang balita mga tol, matapos pong hamunin ng street fighter at vlogger na si Boy Bagsik si WBC Minimum World Champion Melvin Jerusalem na magtuos daw sila sa sparring. So bukod po kay Boy Bagsik mga tol, naghamon din ang kapatid ni Boy Bagsik na si Boy Ungas. At ang hinamon naman ni Boy Ungas mga tol ay itong si former world champion Milan Milindo. Sumagot naman si Milindo mga tol kay Boy Ungas. Palag naman daw itong si Milindo, pero papalag lang daw siya kapag kumuha daw ng pro boxing license itong si Boy Ungas. Yan muna daw ang gawin ni Boy Ungas mga tol. Kapag may lisensya na daw siya, tsaka daw siya maghamon. Payo nga din po ni Milindo mga tol sa magkapatid, huwag daw sila makipag-sparring sa mas mataas na timbang dahil delikado daw yan kapag natsambahan daw sila. Wala pa naman daw silang gamit-gamit na headgear. Dagdag pa ni Milindo mga tol, lahat daw ng suntok na magkapatid super basic lang at pwede daw saluhin at counterin ng malakas na bagsak.